Magandang araw, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa dalawang sistema sa pagsusukat, ang metric system at English system. Ang ating layuning pampagkatuto ay naisasagawa ang kasanayan sa pagsusukat. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang nakapagpapaliwanag ng dalawang sistema ng pagsusukat, English at metric system, nakalalahad ng mga hakbang sa pagbasa ng graduasyon ng English at metric system, at nakapagsasagawa ng kasanayan sa pagsusukat sa English at metric system. Ang metric system ay karaniwang isang sistema na ginagamit para sa pagsukat ng haba, distansya, temperatura, at timbang. Nakaayon ito sa dalawang pangunahing unit, m-meter, na ginagamit para sukatin ang haba, at kg-kilogram, na ginagamit sa pagsukat ng mass. Ang pagbasa ng graduasyon sa metric system ay madaling maunawaan. Ang bahagi na may pinakamahabang guhit na may katapat na bilang ay sentimetro. Bawat sentimetro ay binubuo ng 10 maliliit na guhit. Ang maliliit na guhit ay milimetro. Mas mahaba ng kaunti ang guhit na nasa gitna. Ito ay kalahating sentimetro. Tignan ang halimbawa mga bata. Ang pinakakaraniwang mga unit na ginagamit upang sukatin ang haba ay ang mga sumusunod. Maaaring sundin ang iba't ibang paraan para sa mga conversion na sukatan. Sa ibaba ay ang conversion ng mga unit ng sukatan sa mga unit ng sukatan para sa haba. Sa pagsukat ng mga unit, ang metric conversion ratio ay isang ratio na katumbas ng isa. Ito ay tinatawag na unit factor. Isinasagawa ito upang i-convert ang mga unit sa pagitan ng parehong system, pati na rin ang conversion sa pagitan ng sukatan ng mga English system. Ito ay batay sa konsepto ng mga katumbas na halaga. Katulad nito, ang conversion factor ay tinukoy bilang isang numero na ginagamit upang i-convert ang isang unit sa isa pang unit sa pamamagitan ng paghahati o pagmultiply para makuha ang mga katumbas na halaga. Halimbawa, para ma-convert ang 5 metro sa sentimetro, kailangan ng conversion factor. Ang English system ng pagsukat ay nakilala sa paraan kung saan ang mga tao ay nakakuha ng mga sukat gamit ang mga bahagi ng katawan at pamilyar na mga bagay. Ang mga unit na ginagamit sa sistemang Ingles ay pulgada, piye o talampakan, yarda, at milya. Halimbawa, ang mas maikling distansya sa lupa ay sinusukat gamit ang paa ng tao at ang mas mahabang distansya ay sinusukat sa pamamagitan ng paces, na ang 1 milya ay 1,000 paces. Ang mga kapasidad ay sinusukat gamit ang mga gamit sa bahay tulad ng mga tasa, balde, dating tinatawag na mga galon, at mga basket. Ginagamit ito sa pagtukoy ng sukat ng bigat, dami, lawak ng sukat. Halimbawa nito ang pagkuha ng sukat ng tabla ng kahoy. Pagtuos ng board foot ng tabla ay halimbawa ng pinaggagamitan ng English system. Ngunit tandaan na hindi maaring gamitin ng sabay ang dalawang sistemang ito ng pagsusukat. Makikilala ang English system sa pamamagitan ng pagkakahati-hati ng mga guhit sa isang panukat.
Mas malalayo ang pagitan nito kung ikukumpara sa metric system. Bawat maliliit na guhit ng metric ay 10 guhit ngunit ang English system ay may 16. Ang pinakamahabang guhit nito ay pulgada. Mga unit o sukat sa English system. Mga conversion sa English system. Ang ratio ng conversion ay isang ratio na katumbas ng isa. Ang ratio ay nagdadala ng mga pangalan ng mga unit na gagamitin sa conversion. Maaari itong magamit para sa mga conversion sa loob ng English at metric system, pati na rin para sa mga conversion sa pagitan ng mga system. Ang ratio ng conversion ay batay sa konsepto ng mga katumbas na halaga. Sa halimbawa sa ibaba, ang isang paa ay pinapalitan para sa katumbas nitong sukat na 12 pulgada. Bagamat inililipat lang ng metric system ang decimal point upang mag-convert sa pagitan ng mga prefix ng mga sukat nito, ang English system ay nangangailangan ng conversion ratio upang lumipat sa pagitan ng mga sukat. Sa metric system, ang prefix mismo ay nagbibigay ng kinakailangang conversion ratio. Tandaan natin mga bata na mayroong dalawang sistema sa pagsusukat, ang metric system at English system. Ang metric system ay karaniwang ginagamit sa pagsukat ng distansya, timbang at temperatura. Ang English system ang unang sistema ng pagsusukat. Ginagamit ito sa pagtukoy ng sukat ng bigat, dami, at lawak ng sukat. Tandaan na hindi maaaring gamitin ng sabay ang dalawang sistemang ito ng pagsusukat. Unang gawain. Ikalawang gawain. Ikatlong gawain. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.